Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ver, ang inyong guro at gagabay sa inyo sa mundo ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Welcome sa ating EPP class. Handa na ba kayo sa ating aralin? Tara na, gawin nating kapaki-pakinabang ang ating araw sa pamamagitan ng ating mga aralin. Bago ang ating aralin ngayon, mayroon lamang akong munting paalala sa bawat isa sa atin. Ito ay ang mga munti at napapanahong paalala mula kay Teacher Ver. Panatilihin ang social distancing kapag ikaw ay nasa labas ng bahay. Palagiang maghugas ng kamay na may sabon. Panatilihin ang kaligtasan sa pamamagitan ng paggamit ng hand sanitizer or alcohol upang maiwasan ang paglaganap ng virus. Panatilihing nakasuot ang ating face mask at face shield kapag lumabas tayo sa ating tahanan. Sa ating mga aralin sa araw-araw, dapat palaging nakahanda ang ating mga activity sheets at module para sa ating aralin. Bago po nating simulan ang ating aralin sa araw na ito, sa mga mag-aaral, munting paalala lamang po sa wastong pag-uugali habang tayo ay nasa ating online class. Panatilihin natin ang ating LIPS, L-I-P-S. L stand for listen. Dapat aktibo tayong nakikinig sa mga nagsasalita. Panatilihin nating nakamute ang ating mga audio habang merong nagsasalitang iba. Letter I, interaction. Aktibo tayong makikibahagi sa mga talakayan at humingi ng pahintulot kung nais nating magsalita. P, for preparation. Ihanda natin ang ating mga katanungan at maaari din natin itong isulat sa ating chat box at antayin ang guro upang tawagin ka. At letter S, security. Panatilihin natin ang respeto sa bawat isa sa kanilang mga opinyon at maging bukas ang ating isipan. Sa araw na ito ay ating talakayin o pag-aralan ang mga entrepreneur o negosyante na nagiging matagumpay sa ating bansa. Malalaman natin ang kanilang negosyo na nagiging maunlad dahil sa kanilang pagpupunyagi upang maging matagumpay sa larangan ng negosyo na kanilang pinasok. Pagkatapos sa aralin natin ngayon, inaasahan ang bawat isa na nakikilala ang matatagumpay na entrepreneur sa ating bansa. Napapahalagahan ang mga kwento ng pag-asenso na naranasan sa pamamagitan ng individual at sama-samang pagkilos. At pangatlo, natitiyak ang mga pamaraang maaring gawin para sa maunlad na negosyo. May kilala ba kayong entrepreneur o negosyante sa ating pamayanan, mga bata? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Alam nyo ba kung ano ang kanilang mga negosyo? Mahusay, mga bata. Ang karaniwang negosyo na inaalok nila ay mga pagkain, kasangkapan, gamot at mga damit at iba pa na nanggagaling sa ating pinagkukunang yaman. Ang iba naman ay serbisyo kapalit ng isang kabayaran. Sa araw na ito, mga bata, ay ating talakayin ang ilan sa mga matagumpay na negosyante o entrepreneur sa ating bansa. Handa na ba kayo? Magaling! Tara, samahan ninyo ako sa ating paglalakbay upang makilala natin ang iba't ibang matagumpay na entrepreneur sa ating bansa. Ngayon, mga bata, tingnan natin ang nasa larawan. Kilala nyo ba ang nasa larawan? Mahusay ang inyong kasagutan. Siya si Lucio Tan, ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines na pangunahing paliparan ng ating bansa. Siya ang nasa likod ng Asia Brewery at Tobacco or Fortune Tobacco. Sa larawang ito, mga bata, kilala nyo ba ang nasa larawan? Mahusay, tama ang inyong kasagutan. Siya si Eduardo Dangding Cuangco.
Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon sa pagkain, inumin at iba pang mga produkto na may mga tanggapan sa China, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand at Vietnam. Tingnan niyo uli ang nasa larawan, mga bata. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Siya si Lolita Hizon, ang nagmamay-ari ng Pampangas Best, ang nangunguna sa pagbebenta ng tusino at iba pang produkto na gawa sa karne. Itong larawan na ito, mga bata, kilala niyo ba si Cecilio Pedro? Tama, magaling mga bata. Alam niyo ba kung anong negosyo ni Cecilio Pedro? Magaling, mahusay ang inyong kasagutan. Si Cecilio Pedro ang nasinasabing isa sa mga matagumpay na negosyante ng Pilipinas. Siya ang nagmamay-ari ng Happy Toothpaste. Ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang nagiging susi sa kanyang pagiging maunlad. Ito namang nasa larawang ito, mga bata. Kilala niyo ba siya? Tama, siya si Alfredo Yao. Ang paglalagay ng Diyos sa pakete ay naisip ni Alfredo Yao noong 1980. Nagsimula ang interest niya sa negosyo sa pagpapakete hanggang naisip niya ang pagpapakete ng juice na Zest-O. So siya ang nagmamay-ari ng juice na Zest-O na binibili natin sa tindahan. Ito naman si Socorro Ramos, mga bata, ang nagmamay-ari ng National Bookstore, kung saan tayo bumibili ng ating kagamitang pang-eskwela. Alam nyo ba, mga bata, na nagsisimula lamang ang National Bookstore sa isang barong-barong lamang ng pamilya Ramos, pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon sa Maynila. Isa pang matagumpay na entrepreneur, mga bata, ay si David Consonje. Ito si David Consonje. Ito ang namamahala o siya ang namamahala sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong konkreto at mga gawaing electrical. Ang DMCI Holdings Incorporation ay abala rin sa paggawa ng mga konstruksyon at pangangasiwa at pamumuhunan ng mga power plant. Tingnan nyo uli itong larawan na itong mga bata. Ito naman si John Gokongwei Jr. Umaabot ang kanyang kita sa 680 milyong dolyar noong 2008. Ang kanyang mga ari-arian ay iba-iba. May sa pananalapi, chemical na galing ang petrolyo, pagpapalipad ng eroplano tulad ng Cebu Pacific Air, telekomunikasyon tulad ng Digital Communication Philippines, pagpapalaki ng mga baboy tulad ng Universal Robina Corporation, at pagninegosyo ng lupa tulad ng Robinson Land. Ito naman, mga bata, ang nasa larawan. Ito si Tony Cakchong. Noong 1975, napagpasyahan ni Tony at ang kanyang mga kapatid na lalaki na magtayo ng isang ice cream parlor. Hanggang ito ay lumago at nabuo ang pinakamalaking kainan ng bansa na tinatawag nating Jollibee, ang paborito ng mga bata. Ito naman, mga bata, si Manny Villar. Siya ay nagsimula sa kapital na 10,000 piso lamang na ginagamit sa pagpapatayo ng isang maliit na negosyo na pang-construction na kinalaunan ay lumaki at nagiging isang malawakang proyektong pabahay. Itong larawan naman na ito, mga bata, ito si Henry C. Hawak niya ang ilan ng mga nangungunang bangko sa ating bansa tulad ng Banco de Oro at China Banking Corporation. Siya rin ang kinilalang pinakamayamang negosyante noong 2008 dahil sa paglaki ng kita ng kanyang mga bangko at ng SM Super Malls na kanyang pagmamay-ari. Ngayon, mga bata, natutunan na natin ang mga entrepreneur o negosyante na naging matagumpay sa ating bansa.
Isabuhay na lamang natin ang ating mga natutunan sa araw na ito. Isipin mo na kung ikaw ay maging isang entrepreneur o isang negosyante, anong negosyo ang iyong sisimulan? At anong elemento ng tagumpay ang iyong isaalang-alang at bakit? Muli, ito si Teacher Ver na nagsasabi na ang susi ng tagumpay na nais nating makamtan ay makukuha natin sa ating pagiging positibo at pagtsatsaga. Kaya dapat happy lang!